Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yan ang panawagan ng ilang kongresista kaugnay ng imbestigasyon ng ICC sa war versus drugs ng Administrasyong Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Si Pangulong Marcos na mismo ang tinanong ng media kanina kung anong tingin niya sa inihayang mga resolusyon sa Kamara na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Pinag-aaralan man ang pagbabalik sa ICC. Sabi rin ng Pangulo, wala raw kakaiba sa inihayang mga resolusyon sa Kamara. This is not unusual, but it's really a sense of the House resolution. They are just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. 2019 pa, opisyal na nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang desisyon na yan, inanunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng investigasyong isinagawa ng ICC tungkol sa madugong gyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Nang maging Pangulo si Marcos, malinaw ang kanyang posisyon na wala ng balak ang gobyerno na makipag-usap sa ICC. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC, at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Pero tila bukas man ang Pangulo pag-aralan ng pagbabalik sa ICC. Naninindigan pa rin siyang hindi dapat manghihimasok ang mga dayuhan sa tungkuling kaya namang gampanan ng mga institusyon ng bansa. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabahong yan. And that's really where the conflict is. Bagamat wala pang natatanggap na abiso mula sa Pangulo, sabi ng Justice Secretary, isang bagay ito na dapat pag-aralan talaga. Our direction as a country is very important before we jump into anything. Hindi na ito pwedeng padalos-dalos. O sige, mag-member tayo bukas. O sige, atras tayo pagkatapos. Yung ating pagkabansa ay magkakaroon ng bahid kung pag-ganun-ganun lang tayo. Ang pahayag ng Pangulo ay kinagulat ni Senador Bato de la Rosa bilang PNP chief na nagpatupad noon ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Handa raw si de la Rosa na magpaimbestiga at humarap sa paglilitis, pero hindi sa ICC. I feel that I should be ready for any eventualities because the political situation in the Philippines is very fluid. I am willing to face Filipino courts. I'm willing to be tried by a Filipino court. But by a foreign body, I am not willing. Patuloy naming hinihinga ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang dati nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na labag umano sa konstitusyon at insulto sa mga hukuman ng bansa kung papayagang mag-imbestiga ang ICC sa war on drugs. Nagpaalala pa siya sa mga mambabatas na respetuhin ang sinabi noon ni Pangulong Marcos na hindi makipagtulungan ng gobyerno sa imbestigasyon ng ICC. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, susundin nila kung ano man mapagpasyahan tungkol sa pinag-aaralang pag-anib muli sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.